Siguro po marami po sa atin narinig niyo po yung malalaking wildfire po na nangyayari po sa iba't ibang bansa. Isa po sa pinakamatindi na nangyari po is noong 2019 sa Australia. Sabi po ng news po nung time na yan, nagsimula daw po ang apoy sa isang maliit, nagsimula daw ang wildfire sa isang maliit na apoy. Sa isang spark lang, okay? Pero dahil nung panahon po na yan, mainit ang panahon, amen? At tuyo ang paligid, malakas pa ang hangin. So hindi po yan napigilan, okay? Kumalat po yan ng mabilis at nasunog po ang about 46 million hectares ng lupa. Yan po ang nasunog niya. So libo-libong buhay, libo-libong bahay ang nawala, milyon-milyong hayop po ang namatay at buong community po niyan, affected po yan, apektuhan po yan. So pag pinag-usapan po natin ang apoy, nakakatakot po, isi amen. Di ba nito mga nakaraang buwan, sobrang uso ang sunog, di ba? Buti na lang nga ngayon, dineclare na nagsisimula na po ang rainy season. Pero kung tutuusin po talaga, ang hirap po kapag napakainit. Sa amen. Kaya pag pinag-usapan po natin ang apoy, may takot po tayo sa puso. Amen? Kasi hindi po madali ang masunugan. Amen? Hindi po madali ang mawalan ng ari-arian dahil po sa sunog. Kaya kapag sinasabing apoy, may takot ang tao natatakot po pagdating sa bagay na yan. Say amen. Now, listen to me. Pag sinabi namang fire sa Bible, pag pinag-usapan ang apoy sa Biblia, ang apoy po ay simbolo ng init, lamig at lakas. Yan ang symbol niya. Fire is a symbol of heat, light, and strength. And in the Bible, the fire po is often used by God. Ginagamit po ng Panginoon yan para po ipakilala ang kanyang sarili. At kung minsan sa buhay po natin, pakiramdam po natin, magulo, madilim, amen, malamig ang buhay po natin. Pero dahil ang Diyos po natin ay apoy, okay? Nire-review niya ang sarili niya bilang apoy, okay? Ang Diyos natin ay may dalang init, may dalang liwanag, may dalang lakas sa ating buhay. Isa po siyang apoy na hindi po sumisira, kundi nagbibigay pong buhay sa atin. Now, when we talked about fire, number one, fire is presence of God. Pag sa Biblia pinag-usapan ng apoy, fire po is presence of God. In Exodus chapter 3, verse 2, nung in-encounter ni Lord si Moses, God encountered Moses through the burning bush. Amen? Nakatagpo po niya ang Diyos sa apoy na nagliliyab. Amen? Amen? Sa pamagitan po ng apoy, ni-reveal po ng Panginoon ang kanyang sarili. Look, Exodus 13:21. Nung po ang Israelites po ay naglalakad po, papunta po sa lupang pangako, God guided them by pillar of fire at night. Pero mo sa gabi, meron silang pillar ng apoy na nag-guide sa kanila, papunta po sa lupang pangako. So ang Diyos po nila ang gumabay sa kanila sa pamamagitan po ng apoy. So when we say in Old Testament times, ang apoy po ay sign, simbolo that God is present. Kaya pagka sinabi sa Bible na fire, it means the presence of God. It means the presence of God is there. Look at me. Amen? Yung kagaya po ng kay Elijah, do you remember in Mount Carmel? Di ba nakipagpaligsahan po siya sa mga false prophets? Ang sabi niya, kung totoo ang Diyos nyo, magpa-apoy siya. Mag-send siya ng apoy mula langit, papunta rito sa lupa. At you know what? Si Elijah ang nagwagi because after niyang buhusan ng napakaraming tubig yung altar niya, bumaba ang apoy ng Diyos. Amen? So the fire now represents the presence of God. Amen? Now, pangalawa, pag pinag-usapan po ang fire sa Bible, number 2, fire also represents cleansing. Sabi mga cleansing. In Malachi chapter 3, verse 2-3, describe ni Malachi ang Diyos bilang refiner's fire. Are you following? Sino po dito merong ginto
Di ba? You know, gold and silver, kailangan po nilang dumaan sa apoy to remove impurities. Amen? Dumadaan po sila sa apoy para lumabas yung tunay po nilang kinang. Amen? The same thing with us. Ang apoy po, okay, ang buhay natin ay kailangan ding ay dumaan sa apoy po ng Diyos para po malinis ang ating kasalanan. Because without refining, okay, yung gold po, pangit, it looks dull and dirty. Pero pag meron pong apoy, nagkikinang po yan. And so, fire in the Bible, it's not only about God's presence. Pero pag pinag-usapan ng apoy sa Biblia, it also what? It also represents the purifying work of God. Amen? Number 3. Una, ang apoy po ay simbolo ng presence ng Diyos. Pangalawa, ang apoy po ay presence ng cleansing ng Panginoon. Pangatlo, fire represents power. Sabihin niyo, power. Power. On the day of Pentecost, ng mga disipulo po natin yung magkakasama in one place, they were praying and they were waiting for the promise of Jesus. And then suddenly, meron silang narinig na isang malakas, sound like a mighty rushing wind that filled the room. And then what happened? Something remarkable happened to them. Tongues of fire appeared and then rested each of them. Yun po ang nangyari. Kaya po ang mga disipulo nung panahong yan, dati takot po sila, nagtatago po sila, pero nung dinatnan po sila ng apoy ng banal na Espiritu Santo, they were transformed into bold witnesses of Christ Jesus. Amen. Si Pedro, dati dininay niya si Jesus Christ. Naging matapang, tumayo sa kalagitnaan ng maraming tao. And you know, that time, thousands were saved. Kaya kapag napuspos po ang isang tao ng banal na Espiritu Santo, nagiging matapang po siya sa pagsasalita po ng katotohanan, sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo. Why? Dahil ang apoy po ay kapangyarihan. Amen? Ano ang apoy? Ang apoy, presence of God. Ang apoy, cleansing. Ang apoy ay kapangyarihan, presence, cleansing, and power. Amen? So nakita natin na ang apoy po ay nagbibigay ng init, nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng lakas. Kaya sa buhay po ng isang Kristiyano, look at me, sobrang halaga po nito. Okay? Kasi ang apoy po ng Panginoon ang nagsusustain sa atin. It is the fire of God that sustain us. Nung maliit po ako, siguro I was, ko alam kung anong grade ako noon. Pag uwi ko po, walang kanin. Tapos, nung nagsasahing po ako sa kalan, naubos yung gasol. So, ang gagawin ko ngayon, para makapagluto ako ng kanin, sabi ko, paano kaya maluluto yung kanin? Walang gasol. So, nakita ko po, meron doon sa labas po na parang ulingan. May uling. Sabi ko, sisindihan ko to. Tapos dito ko isasalang yung kanin, yung sinaing ko. You know, ilang notebook na kaya yung naubos ko? Noong una, umaapoy pa, hindi kumulo yung sinaing. Naubos ko na ata isang textbook, naubos ko na yung mga notebooks ko dati. Ang hirap pong gumawa ng apoy. Ang pinakamahirap, look at me church, ang pinakamahirap po sa lahat, sa buhay po nating Kristiyano is magpanatili ng apoy. Do you agree? Kasi kung sariling lakas lang po natin, hindi po natin kayang i-sustain yung apoy po natin because we are all limited. And let's all be real. Tingin, maging totoo tayo. Darating talaga yung panahon na parang nanlalamig tayo. Darating talaga yung panahon na mawawalan tayo ng gana. At darating po yung panahon ng kawalang liwanag at kawalang direksyon sa buhay. Amen? Darating yung panahon ng darkest moments. Do you agree? Darating yung panahon na you feel like wala ka ng lakas para magpatuloy. Amen? Darating yung panahon na drain ka, pagod na pagod ka, at minsan, naisip natin, Lord, ayoko na. Sino nakakaranas nun? Sino nakaranas nun? Amen? Let's admit, listen, look at me.
We need the fire of God. Kung ang apoy ng Diyos ay presensya, kung ang apoy ng Diyos ay paglilinis, kung ang apoy ng Panginoon ay kapangyarihan, ang tanong po natin ngayong umaga, paano ko makukuha yun? Yung bang bagay na yon ay mabibili ko po sa convenience store? Where can I get it? Paano ko siya makuha? How to have that fire? Are you here? Now, let me introduce to you this man of God who went through the same. Okay? Siya po ay tinatawag po nating weeping prophet. Kasi itong prophet na to, dumaan po siya sa sobrang bigat ng pagsubok po niya. And biruin mo, he is called to preach the message of God. He has been obedient. Listen, he has been obedient for 40 years. Ilang taon? 40. At sa loob po ng 40 years, walang mintis na pagsunod yon. Biruin mo, 40 years, walang mintis na pagsunod. Dumating siya dun sa point, gusto na niyang tumigil. No wonder, 40 years, walang mintis. Hindi ako magtataka, mapapagod ka 40 years eh. Kung titigil tong mama na to, hindi ako magtataka. Dumating sa punto, gusto na niyang tumigil. After 40 years, walang mintis na pagsunod sa Panginoon. Ayaw na magpatuloy sa calling. Bakit? Ang bigat ng persecution na nararanasan niya. Amen? And he is Prophet Jeremiah. Sino siya? Jeremiah. Jeremiah is known to be the weeping prophet. Tinawag siya ng Panginoon nung bata pa siya. Pero ang assignment po niya mabigat. Dahil ang assignment po niya, magsalita sa isang matigas na bansa na puno ng kasalanan at puno po ng idolatry. Amen? Bansa na punong-puno ng kasalanan at idolatry. So, imbes na makinig, yung mga tao doon, mas lalo siyang pinahirapan. Imaginin mo, nagpipreach ka doon sa makasalanang bansa, ayaw makinig sa'yo, tinutokso ka pa, sinasaktan ka pa, ikinukulong ka pa, binabastos ka pa, pinatatahimik ka. At dahil dito, dumating siya sa punto, gusto niya nang tumigil. Sabi ng mama, "Ayoko na, tama na to, tigil na natin yan." Pero sa verse 9 ng chapter 20, ito ang sinabi niya. Let's all read, sabay-sabay. "But if I say, I will not mention His word or speak anymore in His name. His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot." Kung sasabihin ko, sa Tagalog ito hindi ko na siya babanggitin. Hindi na ako magsasalita pa tungkol sa Kanya. May apoy na parang nagliliyab sa puso ko. Nakakulong sa aking mga buto. Napapagod akong pigilin ito. Amen? At hindi ko kayang pigilin pa. Yan ang Tagalog version. Sabi niya sa verse 9, "I will not mention it. I will not mention your word. I will not speak anymore in His name." Yan ang sabi niya. Pero may nangyayari po sa loob ng mama. Ang sabi doon, "His word is like a fire in my heart. A fire shut up in my bones." Kaya ito po yung real picture ng apoy ng Diyos sa buhay po ng isang mananampalataya. Listen, ano po ang real picture po ng apoy ng Diyos sa buhay po ng isang mananampalataya kahit ang isang mananampalataya ay dumaan sa lamig ng pagsubok? Kahit ang isang mananampalataya gusto niya nang sumuko. Pero sa isang tunay na mananampalataya, meron pong apoy na hindi mapapatay. Amen? Yan ang real picture ng apoy ng Diyos sa isang mananampalataya. Meron pong apoy. There is a fire in my heart, a fire shut up in my bones. May apoy na hindi mapapatay. At yan ang apoy ng banal na Espiritu Santo. Look at me, church. Na patuloy na nagbibigay ng init, na patuloy na nagbibigay ng liwanag at lakas para makapagpatuloy po tayo. Say amen.
Napag-aralan po nating maigi ang buhay po ni Jeremiah. You know, Jeremiah knew what it is like to be discouraged. Kung yung iba po sa atin ngayon ay dumating po sa loob ng simbahan, marami pong daladala. Mabigat yung daladala mo. Let me tell you, itong mamang to nakaka-relate sa'yo. Mga kapatid, si Jeremiah, isang propeta. Tinawag siya ng Diyos para magsalita ng katotohanan, pero hindi po naging madali yan. Hindi po naging madali ang kanyang journey. Amen? Alam niyo po kung anong ginawa ng kaaway sa buhay niya? Pinagsama-samang external pressure at pinagsama-samang internal discouragement. Next slide. Bakit? Kasi kapag napatahimik ang messenger, listen, hindi kakalat ang mensahe. Do you agree? At kapag hindi kumalat ang mensahe, para na rin namatay ang misyon. Do you agree? If the enemy can silence the messenger, the message won't spread. Do you agree? And that as good as killing the mission. You say amen. At hanggang ngayon, ganun pa rin po ang strategy ng kaaway. Amen? Kaya listen, makinig. Kung nararanasan natin ng discouragement ngayon, hindi tayo nag-iisa. Jeremiah knew what it is like to be discouraged. And now today, pag-aralan po natin yung 4 na taktika ni Satanas against Jeremiah. Are you ready? Here are now 4 Satan's tactics against Jeremiah. First tactic, tingnan po natin. Una, ang ginawang taktika ni Satanas is bigyan si Jeremiah ng discouragement. Can you say discouragement? The first thing that Satan will do, look at me, is to discourage us. The first thing Satan will do is to discourage you. Tingin. Si Jeremiah, kapag nagsalita ng Diyos, imbes makinig ang mga tao sa kanya, ang ginawa ng mga tao mas minaliit pa. Jeremiah 20 verse 8, the word of the Lord has brought me insult, sabi ni Jeremiah, and reproach all day long. Sabi niya, yung word of the Lord has brought me insult and reproach all day long. Amen? Meron ba dito mga first-timers? Nakaka-relate ba kayo dito? Hindi naman kailangan na preacher ka. Hindi naman kailangan na big-time preacher ka para maramdaman mo yung rejection eh. Amen? Pwedeng simpleng pag-share mo lang ng good news sa kaibigan mo. Ang sabi ng kaibigan mo, sabi mo, huy, halika punta tayo sa church. Ang sabi nila, ayoko doon, boring doon. O minsan nag-post ka ng Bible verse sa Facebook, biglang may nag-comment, nagpapaka-holy ka na ngayon ah. Diba? So parang ganito, isipin mo, nag-effort kang maghanda ng masarap na pagkain para sa pamilya mo. Excited ka kasi gusto mong i-share yung best na niluto mo. Pero nung hinahain mo na yung pagkain, walang pumapansin. Yung iba tiningnan lang. Yung iba sinilip lang. Yung iba sinabi pa, hindi ko gusto yan, hindi ko gusto yung ulam. Anong mararamdaman mo? Siyempre, di ba madi-discourage ka? Kasi gusto mo lang naman magbigay ng masarap, magpatikim ng masarap. Ganyan din po si Jeremiah. Ang dala po ni Jeremiah ay Word of God, salita ng Diyos, pagkain para sa kaluluwa. Pero imbes na tanggapin, tinanggihan, tinawanan. What is the enemy's goal? Ang goal po ng enemy is this. Yan ang tactic ng kaaway. Paniwalain ka na walang makikinig sa'yo. Paniwalain ka na walang epekto lahat ng ginagawa mo. Ang taktik ng kaaway, paniwalain ka na mas mabuti pang manahimik ka na lang kaysa masaktan ka paulit-ulit. Ang taktika ng kaaway, sabihin sa'yo, huwag ka na mag-effort. Wala ring magagawa. Say amen. Pero tandaan po natin, kahit isa lang ang makapakinig, mahalaga po yan sa Panginoon. Luke 15:7, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous men who doesn't need to repent. Amen?
Sabi ng Panginoon, walang makikinig. Kahit isa lang may makinig sa akin, magre-rejoice ang buong langit. Amen? That's number 1. Enemy's tactic is paniwalain tayo, walang epekto lahat ng ginagawa. Huwag ka na magsalita. You stop it. Ma-discourage ka na. Yan ang tactic na kaaway. That's number 1. What's number 1? Discouragement. Pangalawa, isolation. Sabihin nyo nga isolation. Si Jeremiah po, hindi lang tinanggihan. Ang ginawa po kay Jeremiah, pinahiya pa sa harap ng marami. Gaano kahirap yan? Sabi ng Jeremiah 20 verse 2, he had Jeremiah the prophet beaten up and put in the stocks at the upper gate of Benjamin at the Lord's temple. Ayun po ang itsura niya. So ang ginawa po ng tao sa kanya, ipinahiya. He was put in isolation. He was put in isolation through public shame. Ayun ang picture eh. Imagine that scene. Binugbog ka na, kinulong ka pa, tapos inilagay ka sa stocks. Pagkatapos nilagay ka sa lugar na kung saan makikita ka ng lahat at pagtatawanan ka nila. Kaya hindi lang sakit yung tinamo niya eh. Ang tinamo po niya, grabe pong kahihiyan. Amen? Sa panahon natin, iba lang ang itsura ng stocks. Hindi ka na ikinukulong sa kahoy. Pero pwede ka pa rin makaranas ng public shame at isolation. Ano bang isolation sa modern times natin ngayon? Isolation ngayon means what? Yung pakiramdam mo, mag-isa ka. Na kahit maraming tao sa paligid mo, pakiramdam mo, ako lang to. Wala akong kasama. Yung pakiramdam na walang nakakaintindi sa akin. Yung parang ikaw lang. Yung naiba. Na parang lahat nagkakaisa laban sa'yo. Yan ang modern isolation. Example, estudyante ka. Nagpe-pray ka kunwari bago kumain. Biglang nagtawanan yung mga classmate mo. At pakiramdam ng buong klase. Pakiramdam mo, pinagtutulungan ka na ng lahat. Diba? Empleyado ka. Hindi ka sumama sa inuman kasi may church gathering. Sabi nung iba sa'yo, ang KJ mo talaga. So pakiramdam mo ngayon, iba ka. First timers, baka nararamdaman niyo po ito sa pamilya o sa barkada po ninyo para wala kayong kakampi. Na kapag nababanggit ang tungkol sa Diyos, biglang may nagsasabi, nagpapakabanal ka na ngayon. Amen? 1 week lang yan. Hindi yan magtutuloy-tuloy. Sino dito matagal na believer sa Diyos? Minsan akala natin isolation ay sa labas lang nangyayari. Pero yan po, pwede rin nating maranasan mismo sa loob ng church. Pwedeng regular ka na sa church pero walang nakakaalam ng struggles mo. Pwedeng matagal ka na sa church pero isolated ka emotionally. Yung parang uupo ka dyan, makikinig ka, uuwi ka na lang. Pero walang tunay na nagtanong kung kamusta ka na. Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo nga siya, kamusta ka na? Amen? Baka mamaya uuwi yan, wala man lang nangamusta dyan. At hindi natin alam, mabigat pala yung daladalahin yan. What is the goal of the enemy? Ganito yung gustong gawin ng kaaway sa atin eh. Ang gustong gawin ng kaaway, ihiwalay tayo sa community of faith. You agree? Ang gusto ng kaaway, iparamdam sa atin, ito, mag-isa ka na lang. Kasi kapag naramdaman mong mag-isa ka, mas madaling pumasok ang discouragement, ang doubt. Baka ganito yung nararamdaman ng ilan sa atin ngayon. Nasa loob, pero may mga pagkakataon, pakaramdam natin, wala pa rin tayong kasama. Nasa loob ka ng bahay, pero ang pakaramdam mo, wala kang kasama. Surrounded by people, pero you still feel lonely. Say amen. At yan ang gustong gawin ng kaaway sa atin. Ang gustong gawin ng kaaway, iparamdam sa atin, hindi tayo belong. Gustong iparamdam ng kaaway, hindi ka belong. Pero malinaw po ang bilin ng Biblia, Hebrew 10:25. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging
one another. Amen? Parang uling. Habang nasa apoy ang uling, mainit. Pero pag inalis mo yung isang pirasong yan, inilagay mo yung isang piraso sa tabi, ano mangyayari doon sa isang piraso? Mabilis pong lalamig yan. Ganyan ang isolation. Unti-unti kang lumalamig kapag mag-isa ka. Pero kapag may kasama kang iba, lalo kang nag-aalab. Do you agree? You say amen. What's number 2? Isolation. Anong tactic ng kaaway? Una, discouragement. Pangalawa, isolation. Pangatlo, ginamit ng diablo, pangatlo, discouragement, isolation. Pangatlo, self-doubt. Sabihin nyo nga po, self-doubt. Dumating si Jeremiah sa punto, gusto na po niyang sumuko. Sabi ni Jeremiah 20 verse 9, I will not mention His word. I will not speak anymore in His name. Sipin nyo sa propeta, tinawag ng Panginoon. Dumating sa punto, ayaw nang magsalita ng tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, ganun kabigat yun. Ganun kabigat yung rejection niya, yung discouragement niya, yung isolation niya. Amen? Hindi ba minsan ganito rin yung naiisip natin? Bakit parang mas madali ang buhay nung wala pa ako sa ministry? Bakit parang mas madali ang buhay nung wala pa ako sa Lord? Bakit nung kailan ako nagseryoso sa Diyos, bakit parang mas dumami yung problema ko? Bakit kung kailan nagsisimula ako sa faith, saka dumami yung mga distractions ko sa buhay? Amen? What is the goal of the enemy? Look at me, church. At ito yung gustong-gustong gawin ng kaaway. I-convince tayo, look at me, na ang pagsunod natin sa Diyos ay puro pain at walang joy. Yan ang taktika ng kaaway eh. Ang taktika ng kaaway, ipaisip sa'yo na hindi worth it. Nagsiserve ako eh. Mata naman ako ng church, puro pain, walang joy. Sabi ng kaaway, huwag ka nang umattend doon, hindi worth it. Huwag ka nang magpatuloy, hindi worth it. Puro pain lang, walang joy, puro pain lang. Pero hindi po totoo yun. You say amen. Sabi ng John 16:33, in this world you will have trouble. Hindi po ipinangako ng ating Diyos na kapag po lumapit tayo sa Kanya, na kapag po tayo ay naging Kristiyano, wala nang trouble na darating. Ang guarantee ng Lord, may trouble. Sabi ni Lord, meron talaga, hindi mawawala yan. Pero one thing na ipinangako ng Diyos, hindi matatapos ang trouble, pero one thing na ipinangako niya, you take heart, sabi ni Lord, I have overcome the world. Oo, mahirap. Ang buhay, may challenges. Pero hindi natatapos doon. Hindi natatapos sa pain. Hindi natatapos sa suffering. Hindi natatapos sa struggles. Sino dito nagtitrain sa basketball? Kay Coach John. Amen? Sa simula, mahirap eh. Diba? Ang hirap ng drills, masakit sa katawan, nakakapagod. Amen? Parang gusto mo nang umayaw. Pero ba't ka magpapatuloy sa training? Kasi may reward. Tumatatag ka, nagiging mas magaling ka, at eventually, nagiging ready ka sa mga laban. Do you agree? Baka iniisip mo, kaya ko ba to? Hanggang dulo? Kaya ko ba, Lord, tapusin yung training ng buhay hanggang dulo? Ang sagot, yes. Hindi dahil sa lakas po natin, pero dahil kay Jesus na kasama po natin. Hindi po siya madali. Pero sinasabi ng Panginoon, you take heart. I have overcome the world. Say amen. Say amen. What's number 1? Discouragement. What's number 2? Isolation. Number 3? Self-doubt. Number 4? Weariness. Si Jeremiah, araw-araw, hindi lang hinaharap yung laban niya. Okay? May laban na siya physical, pero may mga threat pa siya mula sa mga kaibigan. Ano sabi ng verse 10? I hear many whispering.
Terror on every side. Denounce him. Let's denounce him. All my friends are waiting for me to sleep. Imagine. Imaginein po natin. Hindi lang strangers ang problema. Ang problema ngayon ng tao, pati yung mga malalapit sa kanya. Yung mga malalapit na tao, nag-aabang ng kanyang pagkakamali. Mas mabigat yun. Hindi lang physical na pagod, emotional exhaustion, spiritual exhaustion pa. Kaya kung bago ka sa pananampalataya, maiisip mo bakit parang dumami yung laban ko sa buhay? Mas dumadami yung laban ko, normal yan Kasi ayaw ng kaaway, manatili tayo kay Kristo. Kaya ang gagawin ng dyablo, gagawin niya ang lahat para i-drain. Amen? I-drain tayo hanggang unti-unti, mapalayo tayo sa Panginoon. What is the enemy's goal? Look at me, church. Ano ang plano ng kaaway? Ang plano ng kaaway is ubusin ang lakas natin at sabihin natin sa ating sariling, tumigil ka na. Gusto niya mapagod tayo hanggang tumigil na tayong mag-pray. Gusto niya mapagod tayo, maubos ang lakas natin para tumigil na tayong mag-worship sa Diyos, para tumigil na tayong magpunta ng church, para tumigil na tayong maniwala sa Panginoon. Yun ang ginagawa ng dyablo. You say amen. Ano sabi ng Galatians 6:9? Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Ang cellphone, kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kamahal yan, kapag drained ang battery niyan, useless yan. Ganon din tayo, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kapogi, kahit gaano ka ka-talented, kahit gaano ka ka-gifted, kapag naubos ang apoy mo, ang passion mo, at hindi tayo nag-recharge sa Lord, madali tayong mapuputol sa ating purpose. Amen? Madali tayong mahihiwalay sa Panginoon. Kaya ang tanong, saan ka nagre-recharge? Kasi kung sa mundo ka lang nagre-recharge, mauubos ka. Pero kung sa presence ng Diyos ka nagre-recharge, lagi kang may lakas. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, don't give up. Kasi kahit si Jeremiah napagod, pero ang fire ng Diyos, ang fire ni Lord ang nagpanatili sa kanya. Ang fire ng Diyos ang nag-sustain sa kanya. At ganun din ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Say amen. Tanong, next slide. Ganito ba ang atake ni Satanas sa buhay mo? Sabi ba ni Satanas, walang makikinig sa iyo? Sabi ba ni Satanas, walang maniniwala sa iyo? Sabi ba niya, is he telling you, walang mangyayari sa lahat ng ginagawa mo? Is he telling you, mag-isa ka na lang? Is he telling you, hindi ka belong? Is Satan telling you now, hindi worth it? Tapusin mo na lang ang buhay mo. Sayang investment mo. Sayang lahat ng hirap mo. Is he telling you, tigil na? Tigil mo na lahat ng ginagawa mo. Ito ba ang tactic ng dyablo sa buhay mo ngayon? You know, Satan doesn't always attack with obvious temptation. Okay lang sana Sugal, bisyo, immorality, obvious. Alam mo, atake ng dyablo. Pero minsan, ang atake ng dyablo, subtle. Hindi mo napapansin, gagamitan ka ng discouragement, gagamitin ka ng isolation, gagamitan ka ng self-doubt, gagamitan ka ng weariness. Ang gagawin niya Satanas, gagawin niya ang lahat para mamatay ang apoy natin. He will make us stop. Remember, si Job, he asked permission what? Di ba nag-ask siya ng permission sa Diyos? Lord, tetest ko to Sabi niya, patayin natin na apoy nito. Hindi niya maglilingkod sa'yo. Same thing with Jeremiah. Satan did everything. Satan did everything to stop him. But the Word of God, look at me, church. The Word of God is like fire in his bones. Kahit discouraged siya, hindi niya kayang pigilin yung apoy ng Diyos sa loob ng puso niya. Kahit halos sumuko si Jeremiah, kahit gusto na po niyang manahimik, may isang bagay na hindi niya kayang pigilin.
Ano sabi ng Jeremiah 20 verse 9? Samahan na ako ng banda. But if I say, next slide. But if I say, I will not mention His word or speak anymore in His name, His word is in my heart like a fire shut up in my bones, and I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Kaya si Jeremiah, tingin sa akin, kahit gusto po niyang tumigil, hindi niya magawa. Tanong niyo sa akin kung bakit. Dahil ang salita ng Diyos, nakaukit sa puso niya. Dahil ang salita ni Lord, nakaukit, hindi basta nabubura. Hindi pwedeng patayin ang discouragement. Hindi pwedeng patayin ang isolation, ng self-doubt, ng weariness. Why? Because there is still fire in his bones. At yung apoy na yan, sa buto niya, that is not an ordinary fire. Banal po na apoy ng Diyos yan. Inilagay sa puso ng tao. Isang calling na hindi mo basa-basa maitatanggi o matatakasan. Sino dito teacher? Sipin mo isang guru ka. Di ba nakakapagod maging teacher? Amen? Yung teacher pagod na sa dami ng papers. Tapos kulang ang sweldo. Kala mo ba malalaki ang sweldo ng mga teachers? Maliit lang. Maliit lang. Sobrang liit. Pero bakit kahit ang daming paperworks, kahit maliit ang sweldo po nila, bakit araw-araw silang pumapasok sa trabaho? Hindi dahil sa sweldo. Bakit? Kasi calling nila yan. Passion po nilang magturo. Hindi sila pumapasok para sa trabaho per se. Pumapasok sila dahil calling nila yan. Tama? Mga nanay. Diba? Kahit hirap na, kahit puyat, kahit pagod, bumabangon pa rin sa gabi. Pakakainin ng bata, padededehin. Diba? Walang tulog, maglalaba pa, magluluto pa. Tama, may sakit, pero mag-aasikaso pa din. Pinipilit ba natin sila? Napipilitan ba silang gawin yun? Hindi. Kusa nila yung ginagawa. Kasi yon ang puso nila. At yon ang pagkatawag sa kanila ng Diyos. Say amen. Ganon din tayo sa ating pananampalataya. Tingin, kapag tinawag ka ng Diyos, ang bawat isa po sa atin lalagyan ng apoy ng Diyos sa puso. May ilalagay sa puso po natin na parang apoy. Amen? Ganito rin si Jeremiah. Gusto rin niya tumigil. Gusto na rin manahimik. Pero hindi niya magawa because there's still fire in his bones. So kahit discouraged ka, kahit nanghihina ka, tandaan mo to. Next slide. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May apoy pa. May baga pa. Hihipan ka lang ni Lord. Ihip ng Diyos ang kailangan. Sisiklap ulit yung apoy na yan. At gagamitin ka niya ng higit pa sa dati. Do you agree? Say amen. Say amen. May isang kabataan nagdesisyon. Sabi niya, sisarisuhin ko na yung buhay Kristiyano ko. Ang ginawa ng kabataan na to, araw-araw. Nagpe-pray, araw-araw nagbabasa ng Bible, araw-araw nagsishare ng words sa mga kaibigan niya. Sa iba, parang malit na bagay lang eh. Parang malit na spark. Pero hinipa ng Holy Spirit. Unti-unti, yung mga kaibigan niya na-inspire. Anong nangyari? Sila rin, nagpasimula rin silang mag-pray. Sila rin, nagbasa rin sila ng Bible. Sila rin, sumunod din sila kay Jesus Christ. Hanggang nakita ni Lord, hinipan ulit. Hanggang sa buong classroom na. Amen? Dahil doon, buong classroom nadala sa Panginoon. Sang spark lang. Parang naging wildfire of revival. Say amen.
Kaya wag po nating maliitin yung maliit na apoy ng pananampalataya. Wag nating baliwalain yung maliit na desisyon na gagawin natin ngayon. Yung maliit na desisyon na susunod tayo sa Panginoon. Kasi pwedeng gamitin ng Diyos yan para magpasimula ng apoy sa pamilya mo sa buhay mo. Amen? Na pwedeng kumalat sa iba. Amen? Sa pamilya, sa kaibigan, sa community, sa buong church. Amen? Hihipan lang ni Lord. Hihipan ng Diyos. That's why what? We need the fire of God. And there's the fire in our bones. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Say amen. Now what if? May plot twist. What if? Yung isang kabataan na yun, nag-spark ng revival. Yung isang kabataan yung nagpasimula ng apoy. Nakita ng mga barkada niya. Nakita ng pamilya niya. Nakita ng mga tao sa paligid niya. Nagbago lahat dahil sa kanya Dahil sa isang maliit na desisyon. What if? Sabihin niyo, what if? Sa gitna ng pagsunod niya, napagod. What if sa gitna ng pagsunod niya, gusto niya nang huminto? Gusto niya nang umayaw? Ikaw ba yun? Diba? What if sa gitna ng pagsunod niya, nasaktan ka Gusto mo nang umayaw? Nag-spark ka ng revival. Plot twist. Ikaw na nagsimula. Ikaw yung gustong umayaw. Kaya nangyari kay Jeremiah, nangyayari din yan ngayon Anong panalangin natin? Ang panalangin natin ito, yung title natin kanina, Lord, set my heart on fire. Lord, you set my heart on fire. Lord, set my heart on fire. Anong kailangan natin? Apoy ng Diyos. Ano ang itsura ng apoy ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya? Tanong niyo sa akin kung ano. Next slide. Ito ang itsura ng apoy ng Diyos sa isang mananampalataya. Kahit dumaan ka sa lamig ng pagsubok, may apoy na hindi mapapatay. Ang apoy ng banal na Espiritu Santo na patuloy na nagbibigay init, liwanag at lakas para magpatuloy. Amen? May apoy na hindi mapapatay. Say amen. Sino dito bagong kasal? Di ba pag bagong kasal kayo, ang sweet nyo pa? Honeymoon stage Sino dito 35 years ng kasal? 30 years? 25 years? Yung ganong katagal. Magtataka ka. Pag 35 years ng kasal, pero sweet pa. Di ba? Yun ang nakakapagtaka. Bakit? Kasi kahit gaano katagal yung lumipas, nandun pa rin nananatili yung alab ng pagmamahal nila sa isa't isa. Sinito to bagong encounter. Alam mo, hindi nakakapagtaka. Yung bagong encounter, sobrang lakas at sigla ng pananampalataya. Pero nakakapagtaka. Kung yung matagal na Kristiyano, sobrang lakas at sigla pa rin ng pananampalataya, yun ang nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka, church, nung unang nakilala mo si Lord, sobrang init ng pagmamahal mo. Pero nakakapagtaka, yung kapag matagal ka na, matagal mo na siyang kilala, pero ganun pa din yung init ng pagmamahal. Nandun pa din yung init ng paglilingkod. Say amen. Anong kailangan natin ngayon? Apoy ng Diyos. Say amen. Apoy ni Lord na kahit dumaan tayo sa lamig ng pagsubok, merong apoy na hindi mapapatay. Ang apoy ng banal na Espiritu Santo na patuloy na nagbibigay ng init, liwanag, lakas para magpatuloy. Tatayo po tayo lahat. And we will all yield to the Holy Spirit. That same prayer today that we will utter before God, isang panalangin lang. Babanggitin natin sa Diyos, Lord, set my heart on fire. Set my heart, Lord, on fire.